Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Senador Marcoleta, mga kababayan. Palakpakan natin. Na kung saan mga kababayan, according ho kay Senador Pampilo Lacson, kay Senador Ping Lacson, ang buong Senado, pati ho siya mismo, itong si Senador Pampilo Lacson, alam naman ho natin siya ang chairman ho ng Blue Ribbon Committee, nagulantang pala ho silang lahat. Nagulat pala sila, wala silang kaalam-alam kung sino ho itong bit-bit ho ni Senador Marcoleta. Itong bit-bit niya hong tao, yung pala ay witness daw, testigo daw. Ha? Painggan ho natin to mga kababayan. Samantalay namin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagkagulatan kahapon ng ilantad ni Senador Rodante Marcoleta ang testigong si Orly Guteza. Ito'y lalo't inamin ni Lacson na komplikasyon ang paglantad ng isang abogado para itangging siya ang nagnotaryo ng sinumpaang salaysay ni Guteza. Nagpapatrol, RG Cruz. Teka muna. Lumalabas, itong buong Senate, itong buong membro ho ng Blue Ribbon Committee, pati itong chairman na si Senador Pampilo Lacson, wala akong kaalam-alam dito sa plano ni Senador Marcoleta. At hindi nila kilala ito. At hindi rin sila natimbrihan na may dadalhin hong tao, itong si Senador Marcoleta para maging bagong witness. Siya mo na pulot yan. Nako po, tuloy natin. Gusto ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng malalimang background check kay Orly Regala Guteza, ang surprise witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig nitong Huwebes. Idinitalye niyang nagdala umano siya ng milyong-milyong pisong cash kina Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa social media post, sinabi ni Lacson na hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Guteza. Kailangan anyang makilala. Ito ho si Senador Marcoleta, mahilig ho ito bumasi sa mga batas-batas. Wala sa batas yan na Erwin Tulfo. Wala sa batas yan na si Boying Rimulya na kinakailangan ibalik mo na ang pera ng taong bayan bago ipasok itong dalawang mag-asawang diskaya sa sa WPP, sa Witness Protection Program. Kung naaalala nyo, nagtalo ho, nung unang harap ho ni Senador Pampilo Lacson at ni Senador Marcoleta, napahiya ito si Marcoleta. Meron siyang sinabing rules ng Senate, Blue Ribbon. Ang chairman pa nun partida ang chairman pa nun nung napahiya si Marcoleta, siya. Si Lacson hindi pa siya chairman, pero miyembro na ng Blue Ribbon. May bilanggit si Marcoleta na rules daw ng Blue Ribbon. Sabi ni Senador Pampilo Lacson, yung nag-viral nag-trending na video, sabi niya, kahit ilang pa ulit-ulit kung tignan tong rules na ito, wala tayong rules na ganyan. Ngayon, anong meron dito kay Marcoleta magdadala ng isang bagong sorry po. Sorry. Anong meron sa iyo, Senador Marcoleta? Mahilig kang humugot ng batas, ganito ang rules. Hindi mo ba naiisip ang rules? Na kung saan dapat paalam mo muna yan. According kay Blue Ribbon Chairman Committee na si Senador Pampilo Lacson, wala ka raw paalam, wala kang timbre. Bigla ka na lang daw nagdala dyan ng fake tuloy. Kasi usap-usapan sa FB, pasensya na kaya nababanggit ko. Bigla ka na lang daw nagbitbit dyan. Na kung sinong witness yan, bigla na lang lumutang. Tuloy natin.
di siya ng maigi dahil sa bigat ng kanyang bintang. Dagdag pa ni Lacson, lalong gumulo ang sitwasyon nang lumantad ang isang abogado at itinangging siya ang nagnotaryo sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Palsipikado anya ang kanyang lagda at hindi otorisadong ilabas ang kanyang notarial details. Sa patakaran ng Senado para sa mga investigasyon, dapat magbigay ng kopya ng statement ang sinumang witness sa committee secretary 24 na oras bago ang hearing. Bago tumistigo, sumumpa si Gutesa na magsasabi ng pawang katotohanan lang sa komite. Tinanong rin siya kung talaga bang notaryado ang pahayag niya na kalaunan pinamigay ng Senado sa media. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Pinuna naman ni Senador Sherwin Gatchalian na halos 50 billion pesos ang napunta sa mga kumpanyang iniuugnay kay Ko sa According do sa abogado, hindi niya raw pirmado yun. May mga nagpakita ng papel, hindi niya talaga, malayo mga kababayan malayo ito ho yung affidavit ni Orly Regala Gutesa. Ito ho yung attorney Pechi Rose Espera. Ayan ho yung signature niya. Pero yung totoong signature ho ni attorney Pechi Rose Espera, ito ho, ang layo. Sabi ni Marco Reyes, totoo ba itong notaryo mo? Opo, totoo. Siyempre, sasabihin niya totoo. Ha? Siyempre, sasabihin niya totoo. Ganun lang naman kasimple yun, Marcoleta. Nanumpa pa to. Halos lahat naman yan nanunumpa. Pati dati yung dating naging witness laban kay Laila de Lima. Si Ragus, nanumpa rin. Pero nung mga bumaligtad na. Madali lang naman sabihin magsasabi ka dyan ng katotohanan. Laway lang naman ang puhunan, no? Tuloy natin. Sa loob ng mga nagdaang taon. From 2022 to 2025, 34 billion na ho ang na-release to SunWest Corporation. So, tinignan rin ho namin yung isa pang corporation, Hightone Corporation, which is connected to Zaldico rin. So, para mapadali tayo, ha? Ayun, sabi nga ni Senador Pampilo Lacson, wala ho siyang kaalam-alam. Pati ho buong Blue Ribbon Committee, buong Senate, hindi ho alam na magdadala ho ito si Senador Marcoleta ng witness. Bigla na lang ibinida doon. Ngayon mga kababayan, nako. Meron hong dalawa niya mismong katrabaho. Ha? Lumabas ho. Yan ho, yung dalawa niyang kasamahan trabaho. Gumawa ho ng salaysay, affidavit. Pinirmahan nila, malamang pinanotaryo na nila yan. Basahin natin to. Excuse me. Tignan. Dalawang personal assistant ng Ako Bicol Party List na naglabas ng magkakahiwalay na sinumpaang salaysay kung saan itinanggi nila na nagatid sila ng limpak-limpak na salapi sa bahay ni na Representative Zaldico at Ferdinand Martin Romualdez. Ayan. Ito yung dalawa niya kasamaan. Dinidinay nila yung kwento ni Orly. At meron pa silang pahayag na ganito. Excuse me po, may ubo. Ano sabi nung dalawang kasamahan niya? Ito, basahin natin. Sa buong panahon na kami magkakasama sa trabaho, wala akong natandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinadala ng maleta ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residence, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City,
tulad ng sinasabi ni Orly, Regala, Gutesa, diin ang dalawa. Oh, ito yun sabi, ha? Oh, hindi naman natin sinasabi na itong si Congressman Saldico hindi nakatanggap. Walang kinalaman at inosente rito sa katiwalian. Pero parang pagdating dito kay Orly, parang dinadamay niya lang si Saldico, pero parang ang pinakagusto niyang madamay talaga i-subject, ipin down itong si Speaker Martin Romualdez. Parang sinasabit niya lang si Saldico para magmukhang katiwa-tiwala yung statement niya labang kay Speaker Martin. Kasi alam niyo naman sa mainstream media, social media, sabit na talaga si Saldico Nako, anong gagawin mo ngayon yan, Marcoleta, sa susunod na hearing? Meron kayang mukhang ihaharap si Marcoleta sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee about rito sa flood control issue scandal? Siya nagpakilala niya, siya nagbitbit niyan. Ano kaya ipapalusot na naman ito? Ha? Ano kaya ipapalusot? Bagay, pakapalan na lang ng mukha yung Senador Marcoleta, ano? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.